Okay, so inuulit ko po 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Kung andyan na po kayo, say amen. Okay, so sige po. Tayo po ay magbabasa. Ang sabi niya po dito, now ye that they which run in a race run all, but one receiveth prize. So run that ye may obtain, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Verse 26, therefore so run, not as uncertainly, so fight I not as one that beareth the air. Verse 27, but I keep under my body, and bring it unto subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Jeremiah, pasok pa. Okay, so pwede na po kayo maupo. Ang pag-aaralan po natin ay nakasentro po dito po sa running to win. Ano po? At dito po maraming beses na po nating napag-aralan na ang buhay Kristiyano ay hinalintulad sa isang mananakbo. Kumbaga, napakahalaga na makita po natin na ang isang mananampalataya ay tumatakbo bilang isang atleta sa buhay Kristiyano. Not literal na tulad po ng ating nakikita na sila po ay tumatakbo para manalo sa isang corona, pero ito po ay bilang isang mananampalataya, tayo po ay tumatakbong lahat. Hindi dahil sa iisang corona, pero ito po ay para po sa buhay na kung saan makikitaan po tayo ng katapatan sa Panginoon. Amen? So, hindi po ito paunahan. Pwedeng may mahuli, pwedeng may mauna sa finish line, or pwedeng merong mapagod, madapa din, pero hindi ibig sabihin na tayo po ay manghihina pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. So, ito po ay hinalintulad sa isang mananakbo na kung saan sabi niya, now ye not that they which run in a race run all. Ano po? But one receiveth prize, so that run that ye may obtain. Para kayo ay magsitamo. So, kumbaga sa mananakbo, sabi ko nga kanina, sa isang atleta, kailangan maayos, Sino ba sa atin dito naranasan ng sumali sa mga athletics, athlete, run? Yung 500 meters, 1,000 meters. Ako, hindi pa ako sumama kasi alam ko mahuhuli lang ako. Hindi bagay. Kaya kung titignan po natin, ng buhay Kristiyano po natin ay hinalintulad doon sa isang mananakbo na kung saan ay kinakailangan makarating tayo doon sa finish line. Nang sabi niya dito, and every man that striveth for the mystery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Sabi niya, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang atleta, kung ikaw ay isang mananakbo, kinakailangan lamang po na ikaw ay merong mahabang pagpapasensya. Temperate, sabi niya. Mapagpigil sa lahat ng bagay. So, sa buhay po natin, kailangan po natin maging mapagpigil sa lahat po ng bagay. Sapagkat sa buhay po natin, wala pong perpekto. Na anytime pwede tayong mawalan ng pasensya, pwede tayong hindi makapagtiis sa maraming bagay, ng dahilan po noon na ang bawat mga mananampalataya ay magkakaroon po sila ng
kasalanan sa Panginoon. So now, balik po tayo. But I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Na si Apostol Pablo, bilang isang mangangaral, hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. So meron siyang disiplina. Amen? Na bilang isang mangangaral, bilang isang preacher or pastor, kinakailangan niyang tignan yung sarili niya. Kinakailangan na merong mabago sa buhay niya. Oo nga naman, paano ka magtuturo sa iba kung maging ikaw hindi mo kayang pangaralan ng iyong sarili? Yes. Kaya nga po, ang pinakamagandang halimbawa po dyan, pag ikaw ay isang mangangaral, kami ni Preacher Joe, dahil kami mga preacher, makikitaan kami ng halimbawa pagdating sa maraming bagay. Ano po ba? Kasi napakahirap paniwalaan ng isang mangangaral na nagtuturo ng salita ng Diyos kung maging mismong sila ay hindi po nila mapangaralan ng kanilang sarili. Amen po ba? So, ganun ang ibig sabihin po na Apostol Pablo. So, balik po tayo. Running to win. Okay? Tumatakbo tayo para manalo. Pero hindi sa iisang corona, kundi para maabot natin yung finish line. Ano? Finish line. Na lahat po tayo, hindi po susuko, kundi mas lalong makarating tayo doon sa pinaka-finish line na yon. So now, meron po akong mga babasahing kwento, istorya, ano, na makikita po natin dito. Ito, hindi ko naman kilala eh. Sabi niya dito, namatay si Ann Esquivel noong 1995 sa edad na 101. Akalain mo yon? Sino kanya tayo, tikayat na nga umabot tikas ding na taon. Well, tika nga Preacher Joe, kayat mo. Well, agkabaw ka na. Awan mati na kaya tikas dyan nyo. Sa loob ng maraming taon ay nanirahan siyang mag-isa sa isang maliit na rundown sa apartment sa Manhattan. Ang pintura ng kanyang mga dingding ay nagbabalat at lahat ay natatakpan ng alikabok. Si Esquivel ay nanirahan sa Social Security at isang maliit na buwang pensyon na sinisimulan niyang matanggap noong siya ay nagretiro mula sa IRS noong 1949 sa edad na 51. Nang siya ay magretiro, siya ay kumikita lamang ng 3,150 buwang taon. Ang baba, ano po, mababa. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, siya ang modelo ng pagtitipid. Hindi siya gumagastos ng pera para sa kanyang sarili. Nang masira ang kanyang mga kasangkapan, patuloy niya itong ginagamit, hindi man lang siya mag-subscribes, ganon. Sa isang pahayagan, sa halip ay pumunta siya sa library isang beses bawat linggo upang basahin ang The Wall Street Journal. Si Norman Lam ang presidente ng Yasvea University at literal na nabigla nang malaman niyang iniwan ng mahirap na matandang babae ang kanyang buong ari-arian sa kanyang universidad. 22 million noong nagretiro siya noong 1943. Namuhunan niya iyon sa mga stock. Pagsapit ng 1950, nakakuha siya ng 4 na kita upang bumili ng 1,000 share ng stock of Sharing Cloud Corporation. Pagkatapos ay nagkakahalaga ng 10,000 at pinangahawakan niya ang stock na iyon, hinayaan na mabuo ang halaga na ito. Ngayon, ang mga orihinal na bahaging iyon ay nahati ng 4 na beses upang makagawa ng 128
100,000 shares. Nagkakahalaga ng 7.5 million. Kalahin mo yun, no? So, kung makikita po natin, ang laking pera nung inipon niya, na humigit kumulang na 22 billion na nakuha niya doon sa kanyang pamumuhunan. Pero nung siya po ay nag-retire, iniwan niya po yon sa universidad. So, ibig sabihin, siya po ay nakadepende lamang po doon sa kanyang SSS. Nakita niya yung kanyang SSS ay 3,150 US dollar. Alain mo yun? That time, ang lihit. Sa bagay, nung panahon po, nung mga panahon na yan, ay medyo hindi pa ganun kamahal yung mga bilihin. Pero kung titignan po natin, kung i-convert mo yun sa atin, ilan kaya yung 3,150? Ang laki nun. Di ba? Malaki. Kung i-convert natin into piso, siguro mga nasa 500,000. Hindi naman siguro. Mga nasa 400. Kung i-convert natin. Kung titignan po natin, yung mga shares niya, ipinagsak niya doon sa universidad. Tuloy po natin. Naunawaan ni Ann Esquivel ang halaga ng pamumuhunan sa mahabang panahon. Tumaas man o bumaba ang kanyang mga staff, hindi niya ito ibininta. Kapag nakakuha siya ng mga binidento, patuloy siyang namumuhunan at nag-reinvest sa mga ito. Habang ang karamihan sa mga tao ay nagiging mahirap sa kanilang pagtanda, siya ay naging mas mayaman. Matututunan natin ang isang mahalagang espiritual na mula sa kwento ni Ann Esquivel. Sulit sa pamumuhunan, maglaan ng oras para maging mature. Oo nga naman, hindi ako ganon interesado sa iyong network. Sa bagay, sa ngayon, uso kasi yun networking. Ang labanan po ngayon, hindi na siya piso. Pwede mo siyang i-convert into piso, pero ang tinatawag po natin is cryptocurrency na mag-i-invest ka sa ngayon na merong isang platform na ang gagamitin mo is not piso, not US, kundi cryptocurrency. Yun ang ipupuhunan mo doon sa platform para mas lalong kumita. Pero isusugal mo yun nasa sayo kung babagsak. Kaya nga pag ikaw gusto mo magnegosyo, dapat willing ka na bumagsak. Willing ka din na yumaman pagdating sa bagay na yan. At yun, balik po tayo. Kung saan ikaw ay nasa hagdan ng espiritual na kapanahunan, hindi mahalaga kung ikaw ay isang baby Christian at kamakailan lamang ay nagsimulang lumakad kasama ng Panginoon, o kung ikaw ay isang senior saint. Pag senior saint, yung matagal ng Kristiyano. Pag baby Christian, yung bagong ligtas. Yun. At tapat na maglingkod kay Jesus sa loob ng maraming taon. Kailangan natin lahat na matutunan ang aral ng espiritual na pamumuhunan ay nangangailangan ng oras upang maging matanda. Tiyak na natukso si Ann Esquivel na mag-bail out o mag-cash sa kanyang mga staff. Sino ka naman ang hindi? Di ba, Siyempre, pag meron kang milyones doon na makikita mo, nasa bangko. Siyempre, pag wala kang pera, matutukso kang maglabas. Madalas akong nakatanggap ng mga tao ng bail-out sa kanilang espiritual na pamumuhunan. Nakilala ko ang mga nag-bail-out sa pagiging asawa at ama. Nakilala ko ang nag-cash out na ministeryo sa lokal na simbahan at lumayo. May nakakilala pa akong ilan na sinubukang lumayo sa Diyos. Gayon pa man saan ka magpunta, nandyan na ang Diyos. Yes, yung iba ang tagal na naglilingkod, pero dumating pa rin yung time gustong umalis sa Panginoon. Unang-una, naligtas na, nakaunawa na ng salita ng Diyos, pero dumating pa rin sa punto na
na siya po ay nanghina at nawalan po siya ng gana sa Panginoon. At ang nakakalungkot po dito, sa sobrang tagal na naglilingkod at nakita na yung mga blessings ng Panginoon, saka naman siya biglang nawalan ng gana sa Panginoon. So, nakakalungkot lang, at tandaan po natin bilang mga mananampalataya, sa pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, walang madali. Tatakbo at tatakbo ka talaga bilang isang Kristiyano. Kaya yung iba, hindi nila maunawaan, bakit ganon, Pastor? Kung kailan ako naging mananampalataya, ba't parang bumigat naman yung buhay ko? Kung kailan naman ako naging Kristiyano, ba't parang hirap na hirap ako sa buhay? Yes. Kaya ang labas nun, minsan nasisisi yung buhay Kristiyano. Buti pang hindi na ako nakakilala sa Panginoon kasi nung hindi naman ako mananampalataya, ang gaan-gaan naman ng buhay ko eh. Yes. Pero, ito yung disadvantage pag di ka mananampalataya. Once na ikaw ay binigyan ng pagsubok sa buhay, parang ang bigat talaga, sobrang ang bigat. Yes. Kaya tingnan mo, yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, bagyan naka-encounter yan ng mabigat na suliranin sa buhay. Sa kanila maaalala ang Diyos. Sa kanila iisipin, Lord, Panginoon, tulungan niyo po kami. Pero nung hindi pa niya nararanasan yung bigat ng buhay, sa kanya nakita na, hindi niya nakikita yung halaga ng Panginoon sa kanyang buhay. So, pwedeng nangyari sa buhay natin bilang mga mananampalataya, especially sa inyo. Pwedeng naranasan nyo na ba't parang ang bigat. Kung kailan naman ako naglingkod sa Panginoon, ramdam na ramdam ko yung pressure. Hindi po gano'n ang nais ng Panginoon. Gusto niya lang na matuto ka na sa buhay Kristiyano, naglilingkod ka man o hindi, mararanasan mo yung ganong bagay. Sapagkat ang buhay Kristiyano po natin ay kinakailangan tatakbo ka para makarating ka doon sa finish line. Amen po ba? So, yon. At running to win. Gusto ko po na makita nyo yung kabuuan ng pagtakbo bilang isang Kristiyano. Kasi hindi lahat ng mga mananampalataya makakarating doon sa finish line na pwedeng hanggang dito lang sila, pwedeng hanggang dyan lang sila, pero pagdating yung iba naman nandun sa dulo. Pwedeng nadapa ka dito, pwedeng naghinto ka dito, or pwedeng hindi ka na nagpatuloy. At alam nyo, mas maganda na kapag ikaw ay nadapa, natumba, magpapatuloy ka pa rin sa buhay Kristiyano mo. Amen? Kaysa naman yung natumba ka na dito, tapos iisipin mo, ayaw ko na, sumusuko na ako, parang ang hirap naman. Ganun eh. Hindi po ganon ang buhay Kristiyano po natin, at yun ang ayaw ng Diyos, na isipin po natin na tayo po, once na tayo bumagsak or hindi po nakatakbo, ihihinto na po tayo. Sabi ko nga kanina, kung sa literal na pagtakbo, pag nahuli ka, talo ka na. Pero sa buhay Kristiyano, hindi po usapin dito kung ikaw ay nauna, nahuli. Di bali nang mahuli ka, ang mahalaga, unti-unti mong tinatapos yung pagtakbo ng buhay. Yes. Opo, marami po akong mga nakilalang mananampalataya na ang buhay nila minsan hirap talaga. Pero nagpapatuloy pa rin. Naniniwala pa rin sa kung paano ang Diyos kumilos sa buhay po nila. But mamaya, sa preaching, pag-aaralan po natin yung buhay po ni Job, kung paano po siya tumakbo at kung paano po siya pinablines ng Panginoon. So, yun. So, number 1, running to win. Number 1, na nais ko po na pag-aralan po natin, determination. Amen? Determination. Ibig sabihin, determinado. Sa pagtakbo, kailangan nakapokus ka sa goal mo sa buhay.
Kailangan malakas, mayroon kang courage. Kailangan matapang ka, nasasabihin mo, kaya ko yan, mananalo ako. Ngayon, pag interest, determinado ka talaga na manalo, gagawin mo lahat para manalo ka. Ano? Yung mga taong hindi marunong lumaban ng patas dahil determinadong manalo, mandadaya pa yan. Yes. Pero pag ikaw bilang isang mananampalataya, nandun yung determinasyon mo na kahit anong hirap ng buhay, kahit anong bagay na nararanasan natin sa buhay Kristiyano, nagpapatuloy po tayo sa buhay na meron po tayo. Amen po ba? So anong sabi niya doon sa verse 24? Know ye not that they which run in the race, run all. Lahat tumatakbo. Bawat mananampalataya. Matanda ka man, bata ka man, yes, mayroon ka mang kapansanan, wala ka mang kapansanan, pero nagpapatuloy ka. At anong sabi niya dito? But one receiveth prize. Merong iisang tatanggap ng premyo. Sa literal na buhay po yan. Yes. Napagod ka na sa kati-training, kapapractice, pagdating sa dulo, hindi ka pala nanalo, pero merong mas mabilis pa sa iyong tumakbo, di ba? Pero sa buhay Kristiyano, sa takbuhin bilang isang mananampalataya, wala pong ganon. Lahat po tayo pwedeng makatanggap kahit nahuli ka pa. But one receiveth prize, so run that ye may obtain. Magpatuloy ka. Kung gusto mo na makatanggap, makapagtamo ng mga korona na nais ibigay sa iyo ng Panginoon. Di ba nung nakaraan na pag-aralan po natin yung 5 crowns na pwede nating matanggap sa langit? Unang-una dyan, crown of life, crown of glory, crown of incorruptible crown. Ito yung incorruptible crown eh. Yung tumatakbo ka, pero nagpapatuloy ka sa buhay Kristiyano na meron ka. Iniisip ko ngayon, paano kaya pag nakuha ko yung 3 corona, di meron akong 3 corona sa langit? Ano? Parang ang hirap naman na pagpatong-patungin yung corona. Yes, totoo po yun eh. Or pwede naman na sa 3 corona, maging isa yon, pero iba yung kurte, iba yung itsura. Hindi natin ma-imagine. Pero, ang pinakamaganda doon, pag ikaw ay tumatakbo bilang isang mananampalataya, makakakuha ka ng crown, incorruptible. Ito yung corona na hindi nasisira. Diba sa mga, saan ba yun? Siyempre sa corona, crown, dito sa bansa, sa mundo, merong ano yan eh, ang tawag nun, merong expiration. Expiration. Na kapag natapos mo yung termino mo, ipapasa mo yung corona. So ganun ang nangyayari. Pero pagdating sa Panginoon, hindi po pasahan. Talagang makakamit mo yung crown. Pag ikaw ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Life is like a race. Tandaan po natin na ang buhay ay parang takbuhin. Yan ang buhay Kristiyano. Tumatakbo tayo na kinakailangan po natin paghandaan lahat ng bagay. So, hindi ba ninyo nalalaman na silang lahat ay tumatakbo sa isang takbuhan, ngunit isa ang tumatanggap ng gantimpala? Ang buhay ay katulad ng isang takbuhin na minsan ito ay isang lahi ng daga, minsan pataas, minsan pababa. Ganun ang buhay po natin. Ang karera ng buhay ay isang marathon, hindi isang sprint. Ang malalaking binidendo ay nagmumula sa mga pangmatagalang pamuhunan at mga marathon ay hindi na pa nalunan sa isang araw. So kailangan nating magkaroon ng pang-araw-araw na determinasyon. Tama po yun. Kasi hindi naman araw-araw okay ka eh. Merong time na maayos ka, merong time na pwedeng
ma-discourage ka. Mayroong time na ma-achieve mo yung mga gusto mo ngayong araw na ito. Mayroong time na hindi. Meron kang plano sa araw na ito, pero minsan hindi mo maaabot. So anong kailangan mong gawin para maabot mo yung mga gusto mo sa buhay? So kinakailangan po natin ng determinasyon. Gagawin ko, sige, magpapatuloy ako. Parang paglilingkod yan sa Panginoon eh. Kung determinado ka na makapag-worship sa Panginoon kahit pa umulan yan, wag lang bumagyo. Wala naman ang pwede na pangit naman pag bumabagyo, nag-worship pa, ano. Kahit umulan yan, gagawa at gagawa ka ng paraan para makapaglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Yes. Kung meron ka namang sakit, believe ako sa may mga sakit, tapos sasabihin, Pastor, pasensya na, hindi pa ako makakapagsimba. Pero ang lakas naman mag-cellphone. Na nagse-scroll, ganon. Yes. Kasi talagang kung may sakit yan, ang gagawin yan, ano? Ano, Brad? Matutulog yan. Hindi lang yan basta, ano pa? Sa mga young people natin, karamihan ganun eh. Kaya mga kapatid, minsan, maraming Kristiyano nagkakasakit pag linggo. Pastor, tinatrangkaso ako pag linggo, pero mamayang hapon, malakas na. Kung ang lakas-lakas mo na. Hindi, kasi kaninang umaga lang yan. Maraming ganun po eh. Ano po? Kaya nakakalungkot kapag ganun ang buhay Kristiyano. Sabi ko, kapatid, nandito ka man o nasa simbahan ka, masakit pa rin ulo mo. Ang isang binibiro ko, anong mas masakit, Brad? Yung masakit ulo, yung wala kang ulo. Oh, pero kidding aside, sabi ko, ang kagandahan lang, pag ikaw may sakit ka pero nasa church ka, makakapakinig ka pa rin ng Word of God. Pero wag naman yung talagang hilong-hilo ka na natutumba ka na tapos pipilitin mo pa rin mag-church. Eh wag naman yung ganon. Hindi naman maganda, ano. Pero kung kaya mo naman bumangon, kaya mo naman maligo, kaya mo naman kumain, eh then go. Oh, yes. Tandaan po natin, nakikita ng Diyos yung katapatan mo sa Panginoon na kahit hirap ka sa buhay, kahit marami kang nararamdaman sa buhay, nakikita ng Diyos yan. Nasasabihin pa sa'yo, itong lingkod kong ito, kahit na medyo may nararamdaman, nagpapatuloy pa rin. So running the race, hirap ka sa buhay, ang dami mong problema, ang dami mong iniisip, pero nagpapatuloy ka sa Panginoon, nakikita ng Diyos yan. So ibig sabihin, sa buhay po natin, kahit nahirap ka, na gumagawa ng maraming bagay sa buhay na meron ka, pero patuloy ka na naglilingkod para sa Panginoon, nakikita ng Diyos yan. Amen? At yun ang nais ng Diyos sa atin. So, ang iba tumatakbo lang. So, some run to win, some just run. Sabi niya. Yung iba, tumatakbo lang. O, parang ganito. Ba't ka naglilingkod? Ano isasagot mo? Basta lang. Basta lang. Gusto ko lang. Ganon. Di ba? Ngayon, pag na-discourage, eh aalis na lang sa Panginoon. Ganon, minsan ang nangyayari. So tandaan po natin, some run to win, some just run. Yung iba, tumatakbo lang talaga at gusto lang tumakbo. Determination makes all the difference. Tandaan po natin, ang determinasyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Isa sa pinakadakilang trahedya sa mundo ay ang taong nagtataglay ng malaking kakayahan at potensyal ngunit inaanod lang ng buhay dahil siya ay
Dahil wala siyang ambisyon, walang drive, walang determinasyon, nag-aayos lang siya para sa katamtaman. Oo nga, ano? Meron kang gustong gawin sa buhay. Meron kang gustong gawin sa buhay, pero hindi mo naman inaabot or pinipilit na abutin. Okay? Especially young people, makinig kayo. Meron kang pangarap or merong pangarap ang magulang mo para sa'yo kung bakit ka rin nag-aaral. Ang problema, tinapos mo yung pag-aaral pero wala kang lakas na loob na i-apply ito pagdating sa application na buhay. So, nag-aral halimbawa, gawin natin halimbawa, Sister Grace, nag-aaral, teacher. Tapos, nag-aral, nakapagtapos, and then, hindi niya in-apply. Sayang lang din. Pero kung ikaw nagtapos ka sa kung anong kurso na meron ka, tapos in-apply mo yan sa buhay mo, mas very effective ka. Bakit? Kasi nandun eh. Pero kung hindi mo man gusto yan, mas maganda na gawin mong stepping stone para makuha mo yung pinaka-goal mo sa buhay. Amen po ba? Kaysa naman yung nag-graduate ka, hanggang doon na lang. Yes. Hindi mo ina-apply, tapos sa ibang gusto mo, ibang trabaho. Wala lang din, useless. Amen po ba? So, determination makes all the difference. Yung pagkakaroon mo ng determinasyon ang gumagawa ng pagkakaiba. Kakaiba. Yung minsan, yung determinasyon, yung mga imposibleng bagay, nagiging posible. Okay? Tandaan nyo, merong mga tao na hindi naniniwala sa'yo. Pwedeng sabihin nila yung mga negative thoughts, negative words, na pwedeng sabihin nila, wala, hanggang dyan lang. Para namang imposible naman. Pwedeng ganun eh. Pwedeng isipin ng tao sa'yo na makakaya niya kaya yon? Kaya niya kaya yon? Minsan ganun ang ibang tao. Pero ano ang kailangan mong gawin? Hihinto ka ba? Or magpapatuloy ka sa kung ano yung gusto mo sa buhay? Ganyan din po sa buhay Kristiyano. Yung mga bagay na imposible, pwede mong gawing posible kapag ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hello? So yun. Sabi niya, if you could describe the Apostle Paul is one word, that word would be determination. He did not just live his life. He sold out totally to Jesus. Okay? Determinado si Paul na manalo. Kasi kung si Paul hindi siya determinado sa pagiging Kristiyano, hahayaan niya lang na maglingkod. Bakit ako maglilingkod? Bakit ako magpapatuloy? Wala lang din naman manangyayari sa akin. But imagine, si Paul, meron siyang na-achieve sa buhay personally. Pero iniwan niya yon alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. At ito pa, determinado siya na gawin lahat ng bagay para sa Panginoon. Na kahit ang kapalit ng kanyang paglilingkod ay yung kanyang kamatayan. Kaya kung babasahin po natin the whole book of the New Testament or Acts, yung Acts pa lang, makikita nyo doon kung paano po ni Apostle Paul naranasan lahat po ng hirap, even the apostles. Yung history, pag-aaralan po natin yan kung paano po ang kamatayan ng 12 apostol, including Apostle Paul. At kung paano po sila naglingkod na kahit buhay nila mawala, pero nagpapatuloy po sila sa kanilang pangangaral ng salita ng Panginoon. Yun yung determinado sila. Pag determinado ka na maglingkod sa Panginoon, walang bagay na hahadlang sa'yo. Amen? Kahit pa sabihin nila,
Pag ikaw nagpatuloy ka, aalisin kita sa trabaho. Pag ikaw nagpatuloy ka, tatanggalin kita ng allowance. Pag ikaw nagpatuloy ka, itatakwil kita. Ganon ang maraming tao na hindi nakakaunawa ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Na kaya nilang itakwil lahat. Alang-alang lang na huwag ka lang magpatuloy sa buhay Kristiyano mo. But look, Christian, pag merong taong ganon sa buhay Kristiyano mo, magpasalamat ka sa akin. Why? Alam, Pastor, bakit ako magpapasalamat sa iyo? Ganon na ngayon nararanasan ko. Alam mo kung bakit? Lahat ng totoong mananampalataya makakaranas ng ganong buhay. O di ba, ang Diyos naman, ayaw niya naman na mangyari yung buhay na ganon. Look, tignan nyo, yung buhay ni Job, tignan nyo na lang, lingkod ng Diyos, ipinagmamayabang ng Panginoon, pero bakit nawala sa kanya lahat? But later on, mapag-aaralan po natin yan in our service. Si Job pa lang, isang magandang halimbawa na, pero nagpatuloy. Nasa kanya na lahat, pero nawala pa rin. Sa buhay na meron ka, hindi ko sinasabi na kailangan mawala yung mga bagay na meron ka. But listen, pwedeng may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero anong kailangan mong gawin? Magpatuloy ka sa buhay. Parang buhay lang po yan eh. Tingnan mo. Yung mga taong nasunugan, kung tayo pwedeng isipin natin, ang hirap naman sa kanya yon kasi walang natira. Yes, parang madali lang magsalita, pero kung ikaw ang maglalagay sa sitwasyon na meron sila, baka yung iniisip natin, wala pa yon sa kanilang iniisip. Ang kagandaan lang doon, yung mga bagay na nawala pwedeng palitan. Pero mahirap pa rin. Pero mas mahirap kapag buhay ang nawala. Amen po ba? Naranasan nila ang tindiling yan noon. Pagdating ko, wala. Wala akong maipayo. Pag ikaw bagong pastor, ano kaya ang pwede mong ipayo sa ganong bagay, Richard Joe? Kahit ako nag-iisip ano kaya pwede kong sabihin? Noon. Ang nasabi ko na lang, agyaman tayo, antita, nabiyag tayo pa. Di bale, dagijay lumang nga gamit mo, masukatan ti baro. Yun na lang nasabi ko. Yes. Bago. Mga bago yung gamit. Nasukatan niya, tibaro. Pero kung ako ilalagay ko yung sitwasyon na meron sila, ba't parang ang bigat talaga, mai-stress ka. Yes. Saka ko lang naman naiisip yun nung mga nito lang Nung pinag-aralan ko yung buhay ni Job, prinits ko yung buhay ni Job nung Sunday sa Ampusungan Madaling magsalita, pero kung ikaw yung nandun sa sitwasyon, magpapatuloy ka pa rin ba sa buhay na meron ka? Pero alam nyo, like Apostle said, mayroon siyang determinasyon na ipagpatuloy yung buhay na kahit siya po ay nasa bingit ng kamatayan, maglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Amen? Maglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Ako, meron lang akong nabibilang ko pa lang yung linggo na hindi pa ako nakapag-church. Nung ako nagpastor na, yun yung time ata na unang-una nung na-stroke yung tatay namin, walang magtatakbo Kaya ako yung itinakbo ko sa ospital. Pangalawa, before pandemic ata, nung pumunta kami ng Manila, na mag-o-orient ata ako nung yung film, yung palabas. Kasi kailangan mong umattend at kung papasa ka doon sa qualification nila, pwede kang mapasama sa film showing.
Meron ka pang sasakyan. Hindi ka looban ng Panginoon. Ipinagpalit ang linggo. Pero mga pastor din yung kasama ko. Kaso tingnan mo hindi ako masaya. Kasi hindi yon ang buhay na meron po ako. But listen, pag determinado ka para sa Panginoon, gagawin mo lahat. Pangalawa, direction. Direction. Anong sabi niya dito sa verse 26? I therefore so run not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Ako nga'y tumatakbo sa gayong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Tandaan mo, ang sabi niya, sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Yan, subukan mo. Sumuntok ka sa hangin kung may matatamaan ka. Wala. Ang buhay po natin, kinakailangan po natin, merong direksyon yan. Amen po ba? Bakit ka nagpapatuloy? Bakit ka nag-aaral, young people? Bakit kailangan magtrabaho kayo, members, mga kapatid? Kasi ang kailangan mo sa buhay, magkaroon ka ng maayos na buhay. Sa mga tatay, sa mga parents na tulad ko. Bakit kailangan magpakahirap ka magtrabaho para sa future ng mga anak? But listen, kung ikaw meron kang magandang direction para sa kanila, ganun din tayo sa harap ng Panginoon. Ano ba yung magandang direction ng Diyos para sa iyo? Now, nandito ka na sa paglilingkod sa Panginoon, nakakilala ka na sa Diyos, alam mo na kung paano maglingkod sa Panginoon. Now, ang nais naman ng Diyos sa iyo, mabuhay ka, magpatuloy ka para sa Panginoon. Yes, kasi sabi ko, kung ang ministry lang, pera-pera lang yan, matagal na po akong umalis sa pagpapastor. Preacher nyo, mukhang ganyan lang yan, pero parang mas marami pa yung pera sa akin eh. Ako, Rusi lang ang motor, sa kanya, 2 motor. Sa pamangkin niya pala yung isa. Supremo pa yung motor niya. Oo. Kung 2 yung ginagamit niya, 4 wheels na yun ha. Kasi 4 wheels 2 motor na 4 wheels, Richard Joe, naka 4 wheels to eh. Pwede nga lang yung iisang sasakyan, 2 motor. Direction. Pag walang direction ang buhay mo, ano kaya ang buhay na meron po tayo? Para tayong sumusuntok sa hangin na walang natatamaan. Ganyan ang buhay ng walang direksyon. Kinakailangan sa buhay na meron ka, naglilingkod ka na, ginagawa mo na yung para sa Panginoon, magpatuloy ka na. Amen? Huwag mo lang isipin na parang wala naman nangyayari sa akin, ang tagal-tagal ko nang mananampalataya. Yun ang nagiging dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang hindi po nagtatagal sa gawain ng Panginoon. Kung yung iba nga 15 years, nagpapatuloy pa rin. Tapos tanungin mo, kumusta po kayo? Ang isasagot niya, ito sa biyaya ng Panginoon, maayos naman. Tanungin mo yung 5 taon. Ang sagot niyan, ito pastor, ganun pa rin. Ganun pa rin. Kung ano yung buhay ko noon, ganun pa rin. Pero tignan mo yung isang mananampalataya, pag marami nang naranasan yan sa buhay, nagpatuloy yan sa paglilingkod, sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy pa rin. Amen? Yes, sa biyaya ng Diyos kung bakit po tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Pero kung walang biyaya ng Panginoon, parang ang hirap para sa atin. Pero salamat sa Diyos na tayo nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Direction. To invest is not enough. We must make wise investment. Tandaan po natin, ang mamuhunan ay hindi sapat. Dapat tayong gumawa ng matalinong pamumuhunan. Amen? Yung pag ikaw, siyempre pag ikaw gusto mong, pag ikaw negosyante,
Hindi lang basta maglabas ka. Dapat alam mo din kung paano patakbuhin yung pera. At higit sa lahat, siyempre, marunong ka din natanggapin kung na minsan sa pag-uumpisa meron talagang kalugihan. Pero patuloy ka. Tingnan mo yung mga negosyan, yung mga nagtatanim ng sibuyas. Yes, mas marami yung panahon na nalulugi sila kaysa doon sa nakakachamba sila. Yes. Pwedeng 4 na beses sila malugi. Pero may time din na kapag hindi sila nalugi, bumubong din yung ano nila. Minsan nga, yung iba nakautang na Tapos biglang nagbagyo, wala. Yes. Yung iba nga, nagtanim, maganda yung tubo, biglang naharabas. Alam yung harabas? Mga uod na maliliit. Sinisira nila yung mga tanim. Nung panahon last year ba yun? Diyan sa Nueva Ecija, binanatan. O yung iba naman, maganda yung ani, tapos biglang sumaktong mababa yung presyo. Wala din. Tingnan nyo yung mga taga-ibang lugar. Halimbawa, dito sa kapingitan natin. Mga kasamahan po natin dyan. Minsan, yung 1 kilong repolyo, mabibili mo lang ng 5 piso, 1 kilo. Yes, kayo yung iba dahil hindi na mabenta, itinatapon. Minsan ganon yung buhay. Mag-i-invest ka sa buhay na meron ka, pero bakit mas marami kang nararanasan na mga hindi magagandang bagay? Pwedeng nag-i-invest ka sa paglilingkod, pero imbis na blessing, problema. Pero anong kailangan mong gawin? Problema na lang ba lagi ang ating pwedeng maranasan sa paglilingkod? Hindi po, kapatid. May panahon na pwedeng tinitignan ng Diyos yung buhay na meron po tayo. Ano pa? Then last, discipline. Discipline. Ito yung nais ng Diyos na matutunan po natin. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain the corruptible crown, but we an incorruptible. Okay. At ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan, ay mga pigil. Temperate. Mapagpigil. May kantang pagtitiis. Ano yung kantang pagtitiis? Kinanta ko yun Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan mo. Kailangan kong mabatid. Kaya ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Yes. Bakit nasa buhay Kristiyano, kinakailangan mong maranasan na magtiis sa buhay? Kaya sabi ko nga, ang tagal ko ng Kristiyano, sabi ng marami, hanggang ngayon, naghihirap pa rin ako. Ang tagal ko ng mananampalataya, pero ganun pa rin yung buhay na meron po ako. But listen, bakit kailangan maranasan natin yung bagay na yun? Para madisiplinahan ang ating sarili na kapag tayo humarap sa Panginoon balang araw, okay ka, maayos ka. Amen po ba? Tignan mo yung anak natin, pag hindi natin yan dinisiplina, anong buhay na meron sila? Tayong magulang, kaya natin silang tiisin. O hindi natin sila matitiis pala, sorry. Pero sila, kaya tayong tiisin. Yung iba nga, inaaway pa yung mga magulang. Yung iba nga, hindi pa sinusunod. Kasi, bakit hindi nadidisiplina? Ganyan ang buhay po natin. Kailangan, hindi lang po ang Diyos ang magdisiplina sa iyo, kundi maging sa akin. Maging ikaw bilang isang Kristiyano. At tandaan niyo po, pagdating sa pagdidisiplina, napakahalaga po nito. Okay? Ang pagdidisiplina ay nagpapanatili sa atin na magpatuloy kapag mas magustuhan natin. Isa pa. So yun.
but I keep under my body and bring it unto subjection. So every man that striveth for the mystery is temperate in all things. Listen, magkaroon daw tayo ng temperate sa lahat ng bagay. Kaya pag meron kang problema, okay lang yan. Kasama yan sa buhay Kristiyano. Kapag meron kang karanasan sa buhay na hindi maganda, okay lang yan. Kasama yan sa buhay Kristiyano. Tandaan po natin na ang buhay isang mananampalataya ay punong-puno po yan ng mga sakripisyo. So, God, running to it, magpatuloy po tayo para sa buhay na meron po tayo. Amen? Okay. So, salamat. At tayo po ay tapos na. Tayo po ay magpatuloy. Tawagin ko po yung ating pong tagapaawit. Tayo. Sige, Brad. Paawit ka.